Talagang dinadayo yung kanilang karinderya. Anong kaibaan ng inihaw nila sa atin? Bakit sila dinadayo? Para mo na rin akong ininsulto niyan. May tinda tayo pero bibili ka sa kanila. At marunong ka palang magmakaawa. Pwes hindi ako marunong maawa sa mga taong galit sa akin. Huwag mo na akong lapitan. Natatakot na ako sa'yo. Magandang tanghali po, Miss Clar. Tubong Negros Occidental po ako. Madalas akong nakikinig ng mga magagandang karanasang nakakatakot ng iyong mga letter sender. Nakaka-relate ako sa kanila dahil minsan sa aking buhay. Nakaranas din ako ng nakakatakot na karanasang hindi ko makakalimutan. Hindi po sa pagyayabang magaling akong chef. Namasukan sa mga class na restaurant. Maraming mga customer ang nagugustuhan ng aking mga nilutong pagkain. Kaya naman masaya ako sa naging trabaho ko. Lalo na at nakasuporta naman sa akin ang aking asawa ni si Arturo. Hanggang sa makapag-loan sa SSS si Arturo at nasabi niya sa akin na sa halip na mamasukan pa ako, magtayo na lang kami ng sariling karenderya para maasikaso ko rin ang aming mga anak. Naisip ko, Miss Clar, na pwede nga rin yon. Kasi nga magaling naman akong magluto. Ang hindi ko alam, ang desisyon pa lang yon ang magbibigay sa akin ng nakakatakot na karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ami. At ito, ang aking kwento. Sige, ihanda ko lang ha. Talagang nagustuhan nila ang mga niluto mo, friendship. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, bagay sa iyo yung magkaroon ng sariling restaurant o karinderya. Abay, sa galing mong niyang magluto, tsak na mabilis kang aasenso. Nako, hindi rin biro ang magkaroon ng restaurant ha. Malaking puhunan din ang kailangan doon. Di magsimula ka sa maliit na karinderya. Pwede rin. Kaya lang, kailangan din magkaroon ng magandang pwesto. Kapag ganun, puhunan pa rin ang kailangan. Kung sa bagay nga naman, no? Ate Ami, adobong baboy nga po sa akin, please. Okay, sige. Isusunod ko pagkatapos itong lechong paksiw, ha? Kasunod nun mabilis ko nang inihanda ang mga order ng customer. Sa totoo lang, nakakapagod. Pero nawawala yon kapag nakikita ko na nasisiyahan at natutuwa ang aming mga customer kapag kinakain na ang aking mga nilulutong pagkain. Pagkatapos ng aking trabaho, sinusundo naman ako ng aking asawa na si Arturo. Okay ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka. Ang dami kasing customer ngayon, kaya ang dami ding order. Nakakapagod talaga. Gusto mo na ba mag-resign sa trabaho? Okay lang naman sa akin yun para makapagpahinga ka na. Ano ka ba, Arturo? Okay lang naman ako. Alam mo namang gusto ko tong trabaho ko, di ba? Huwag mo kong alalahanin. Ang sa akin lang naman baka nahihirapan ka na sa trabaho mo. Pwedeng-pwede ka naman mag-resign Gusto ko ang pagluluto, alam mo yan. Di magtayo tayo na sarili natin maliit na karinderya. At least nasa bahay ka na lang. Makakapagpahinga ka kung gusto mo. Maasikaso mo pa ako at magagawa mo pa rin naman magluto. Alam mo, mahal, dalawa na kayo ni Rosie na nagsabi sa akin ng ganyan. Yun naman pala bakit hindi natin subukan? Naisip ko kasi kapag ganun, kailangan pa din natin ng puhunan at saka ng magandang pwesto. Ito naman di maglulun ako sa SSS para magkaroon tayo ng puhunan. Sigurado ka? Pero sige, kapag meron na tayong magiging puhunan, magre-resign na ako sa trabaho. Oo, magtayo na lang tayo ng sarili nating karinderya. Hindi nga naglipat linggo nag-file ng loan sa SSS ang aking asawa para magkaroon kami ng puhunan. Nang ma-approve ang kanyang loan amount, niyaya ko na siya na maghanap ng magiging pwesto na pwede naming pagtindahan. Hanggang sa makarating kami sa kalapit baryo namin. Nakita namin na maraming tao at mga biyahero ang dumadaan doon. Pero iisa lang ang karinderya na nakita namin. Sarado pa nga yun ang araw na yon. Nako, magandang lugar to para sa karinderya, mahal ko. Yung mga nagugutom sa biyahe pwedeng huminto dito at kumain. Oo nga Pero tingnan mo, may karinderya sa katapat natin. Pero ba't kaya sarado, no? Wala kayong customer?
Depende kasi sa pagluluto yon. Baka hindi masarap kaya walang kumakain. Kaya nagsasarado na lang sila. Sa bagay, totoo din yan. Kapag naman masarap ang luto mo kahit nasan ka pa, sigurado dadayuhin ka. Tama ka dyan, Ami. Kaya hanapin na natin may-ari ng pwesto na ito. Tanungin natin kung pinapaupahan. Sumang-ayon naman ako sa aking asawa. Noon din ay kinatok namin ang bahay na sarado sa mismong tapat ng nakasaradong karinderya. Eksakto naman na naroon ang may-ari. Oh, ano kailangan nyo? Manong, magtatanong lang po kung pinapaupahan nyo ba itong pwesto nyo. Dati ko karinderya yan. Nalugi na ako kaya sinara ko na lang. Eksakto po. Kasi karinderya din sana ang gagawin ko dyan. Naku, Ineng, baka malugi ka lang. Sayang ang pera mo. Wala po bang gaanong kumakain dito? Kaya po ba kahit yung katapat na karinderya sarado na din? Naku, hindi. At totoo nga napakaraming tao ang dumadaan at dumadayo dito. Kaya lamang, doon sa kabila kumakain. Sarado naman po yun Oo, sarado sila sa araw. Sa gabi sila nagbubukas. Magdamag na wala't tigil ang pagdating ng customer. Talagang dinadayo yung kanilang karinderya. Nako, maganda po kung ganun. Dadayuhin din nila yung karinderya ko kapag nalaman nila na masarap din ang luto ko. O ano, Manong? Papaupahan niyo ba yung pwesto niyo? Ay siya, sige, makulit kayo. Kayo ang bahala kung gusto niyo. Pero kapag nalugi kayo walang sisihan. Opo naman, Manong. Ganun naman talaga sa negosyo, 'di ba? Minsan maganda ang takbo, minsan naman hindi. Magkano po ba yung upa kada buwan? Ay siya, sige. Ibibigay ko na lang sa mababang presyo ito. Kasi hindi ko alam kung kikita kayo. Nako, salamat naman po kung ganun, Manong. Matapos naming makipag-usap kay Manong, tinungo na naming mag-asawa ang aming motorsiklo na nakaparada sa kalsada. Bahagya ko pang tinanaw ang katapat na karinderya na sinasabi ni Manong na sa gabi lang daw nag-ooperate. Naisip ko, maganda kung ganon. Kasi kapag maraming tao, malaki ang aming kikitain. Kaya naman nang makuha na ni Arturo ang kanyang loan sa SSS, nang hingi ako ng bakasyon sa restaurant na pinapasukan ko. Tapos binalikan namin si Manong. Nagbigay na kami ng paunang upa sa renta. Tapos hinakot na ang mga kakailanganin ko sa karinderya. Pati na ang cooler at namalengke na rin ng mga karne at iba pa. Arturo, sisimulan ko na magluto Para eksakto pagdating ng gabi marami na akong naihandang pagkain. Ngayong gabi na tayo magsimula. Sige, tutulungan na muna kita ngayon para may handa mo ang lahat ng kailangan mo lutuin Tapos bubuksan ko na ito mamaya. Salamat sa support mo, mahal Mas lalo akong ginaganahang magluto ngayon. Oo naman. Tutulungan kita dito bago pumasok sa trabaho. Tapos dadaanan kita pag uwi ko para sabay tayo makauwi sa atin. Naku, ikaw naman yata ang mapapagod ng sobra niyan. Hindi. Okay lang yon, mahal ko. Salamat, mahal Napaka-supportive mo talaga. Sobrang swerte ko sa'yo. Napangiti lang si Arturo tapos ay binuhat na niya ang malaking kawa at inilagay sa kalan na naroon. Nilagyan ng gatong na malalaking kahoy. Tapos nilagay ko naman ang 2 malalaking hita ng baboy para ilaga doon at mapalambot. Buti na lang tinulungan mo ko, mahal. Mabilis ako makakaluto nito. Oo naman. Lalo na kapag enjoy ka sa ginagawa mo. Tama na siguro 7 klase ng putahe, no? Naku, mahal, okay na yan. Simula pa lang naman tayo Sige, dumidilim na, mahal Buksan mo na kaya yung karinderya natin. Masusunod ho, kamahalan. Napatawa na lang ako sa sinabi ng aking asawa, Miss Clar. Tapos lumabas na siya at binuksan na ang aming karinderya. Napansin ko na sarado pa rin ang katapat naming karinderya, na ayon kay Manong ay dinadayo ng mga customer, kaya siya nalugi. Oh, ano iniisip mo? Iyang katapat natin, ano kayang specialty nila? Ba't sabi ni Manong ay dinadayo daw yan? Malalaman natin yan kapag nagbukas sila. Sigurado masasarap din yung pagkain dyan.
Oo naman, mahal ko. Hindi yan dadayuhin kung hindi masarap ang pagkain. Pero masarap ka din naman magluto eh. Kaya sigurado ako dadayuhin ka rin. Ay talaga, kapag natikman nila yung mga luto ko, sigurado hahanap-hanapin nila at babalik-balikan. Hindi nga nagtagal isang sasakyan ng pumarada. Mga biyaherong napadaan sa lugar na yon na nakaramdam ng gutom, kaya naghanap ng makakainan. Pili lang po kayo ng ulam nyo. Isa nga pong adobo sa akin. Sige po, maupo na po kayo. Balita ko dito yung may specialty na inihaw ah. Meron pa ba kayo ngayon? Nako sir, kakabukas pa lang nitong karinderya ko ngayon eh. Wala pa po akong mga inihaw sa menu. Oh, ganun ba? Saan yung sinasabi ni pare? Baka dyan po sa katapat naming karinderya. Matapos nga ang ilang sandali ay natapos ng kumain ang aming customer. Alam kong nasiyahan siya sa kanyang kinain, pero hinahanap-hanap pa rin niya ang special na inihaw na karne. Bukas nga magluto tayo ng inihaw, mahal. Pero imamarinate ko muna maghapon para pag naihaw malasang-malasa ang karne. Oo, tama ka. Yun nga ang hinahanap nila. Nang tuluyan ng kumagat ang dilim ay nakita nga namin na nagbukas na ang katapat naming karinderya. Kung saan ay nakita ko ang mga pagkaing nakadisplay sa estante. Puro sariwa pa. Nakamarinade lang at nakahanda talaga for barbecue o inihaw. Nakita ko rin ang babaeng naroon. Nang makita niya na nakatingin ako sa kanya, ngumiti rin siya sa akin. Kaya sigurado ko na hindi siya nagalit nang makitang may karinderya na din siyang katapat. Mahal, tingnan mo. Yung paninda nila parang puro inihaw lang. Oo, yun yata yung dinadayo ng mga customer nila eh. Oo nga eh. May mga customer na agad sila na dumating, no? Inihaw ang in-order. Tama nga. Inihaw na karne yung specialty nila. Mahal, yung may-ari ng katapat na karinderya, papalapit sa atin. Magandang gabi. Magandang gabi din. Kayo palang bago naming kapitbahay. Oo, ako si Ami. Ito yung asawa ko, si Arturo. Ako si Flor, yung tagaluto ng inihaw sa kabila. Asawa ko, si Romulo. Pagod na daw si Manong kaya inupahan na namin yung pwesto niya. Oo nga eh. Balita ko nalugi na daw si Manong kaya ayaw na niyang magtinda sa karinderya. Kaya yun, isinara na lang. Ano nga palang specialty nyo? Nakamarinade lahat ng paninda ko. Inihaw lang ang specialty ko. Gustong gusto ng mga customer yung inihaw eh. Pansin ko nga eh. Kasi pati yung kumakain dito kanina, naghahanap ng inihaw. O siya, sige. Mamaya na lang tayo magkwentuhan ha. Dumadami na yung mga customer. Tulungan ko muna si Romulo. Tumango na lang ako kay Flor. Tiningnan ko lang siya habang papalayo sa amin. Sa totoo lang, Miss Clar, may kakaibang aura akong naramdaman sa kanya. Para kasing kakaiba ang kanyang mga mata habang tumitingin sa akin. Para akong nahihipnotismo na sumasang-ayon na lang sa lahat ng kanyang sasabihin. Mahal, ang dami nga pala nilang customer. Kapag may umalis, may dumarating. Puro inihaw din ang order. Oo nga eh. Hindi man lang napapansin tong karinderya natin. Kaya pala nalugi si Manong, no? Hayaan mo, mahal. Bukas mag-inihaw din tayo. Pwede naman. Kaya lang, di kaya sila magalit kung gayahin mo yung specialty nila? Yun nga din ang iniisip ko eh. Saka ang lalaki ng tipak ng inihaw ng karne nila, oh. Tapos ang bango pa. Naamoy mo ba? Ang bango nga eh. Kaya pala binabalik-balikan ng mga customer nila, no? Pero nakakapagtaka, mahal. Mukhang hindi naman biyahero yung mga kumakain sa kanilang karinderya eh. Mukhang mga taga rito lang din. Napansin ko rin ang sinabi ni Arturo. Yung mga dumarating puro naglalakad lang. Kaya sa tingin ko, malapit lang dito ang bahay ng mga yon. Narinig ko pa nga ang sinabi ng dalawang customer na katatapos lang kumain sa karinderya ni na Flor. Ayos dito, di ba pare? Hindi ka na magpapakahirap. Kakain ka na lamang. Oo nga pare. Ang sarap talaga na inihaw ay. Narinig mo ba yun, mahal? Oo.
Karamihan sa kanila gusto talaga ang inihaw. Wala man lang pumapansin ng mga paninda natin Mga regular customer na kasi yan, mahal. Huwag kang malungkot. Antay ka lang at mapapansin din ang karinderya natin kapag natikman nila yung luto mo. Sigurado ako babalik-balikan din nila yan. Hay, sana nga. Kasi kung hindi, masisira lang ang mga niluto ko. Parang bigla akong nakaramdam ng lungkot, Miss Clark. Sa unang gabi pa lang kasi nakita ko na kahit konti lang ang putahe ni na Flor. Sila pa din ang dinadayo ng mga customer dahil sa kanilang inihaw na karne. Kaya pala nalugi si Manong, no? Nasisira lang yung mga pagkaing niluto niya kasi walang bumibili. Lahat dun pumupunta kay na Flor. Mahal, kagaya nga na sinabi ko kanina, nakakuha na sila ng regular customer. Magagawa din natin yon, huwag ka lang magmadali. Sa bagay, kakabukas pa lang naman natin ngayon O nga pala, dito ka muna Maghuhugas lang ako ng plato dun sa likuran. Siya, sige na. May ilaw naman doon, mahal. Dinala ko na nga sa likuran ng karinderya ang mga hugasing kawali at plato. Hindi pa ako nagtatagal doon nang makaramdam ako ng kakaiba sa paligid ko. Parang tumayo ang aking mga balahibo, Miss Clark, nang marinig ang malakas na alulong ng aso. Kasunod ang huni ng mga panggabing ibon at huni ng wakwak. Nang mapatingala ako sa langit ay nakita ko ang maliwanag at bilog na buwan. Medyo mapula yon. Ilang saglit pa ay merong malalaking ibon na waring saglit na tumakip sa liwanag ng buwan. Tapos ay bumaba ang malalaking ibon sa di kalayuan. Diyos ko po, anong klaseng nilalang yung mga yon? Mga ibon na naging tao? Nagtago ako para hindi nila ako makita, Miss Clark. Hindi nila dapat malaman na alam ko ang pagbabagong anyo nila. Kaagad akong pumasok sa loob ng karinderya. Oh, bakit namumutla ka? May problema ba? Wala, mahal. Napagod lang siguro ako. Nasaan yung hinugasan mo? Andun pa sa poso. Naiwanan ko. Sige, ako na nga lang maghuhugas. Ikaw na lang magbantay dito, Sige, mahal. Mag-iingat ka, ha? Oo naman. Diyan lang naman sa likod ng poso Nang lumabas na si Arturo at ako na ang bantay sa karinderya, muli kong nakita ang mag-asawang ibon na naging tao. Dahil lumapit pa ang mga yun sa akin. Kaya naman halos himatayin ako sa takot. Napakalakas ng kabog ng aking dibdib, Miss Clark. Ate, isa nga pong inihaw na karne. Isang order din sa akin, ha? Pasensya na po. Wala kaming available na inihaw ngayon, Ganun ba? Sayang naman. Gutom pa naman ako ngayon. Doon yata sa kabila may inihaw. Sige, lipat tayo doon. Lumipat sa karinderya ni na Flor ang dalawa. Doon ako nakahinga ng maluwag. Ganun pa man ay nanatiling nakamasid ang aking mga mata sa kanila, Miss Clark. Nakita ko na inasikaso naman sila ni Flor ng maayos. Nang mga pagkakataon namang yon ay isang malaking aso ang nakita ni Arturo habang naghuhugas siya ng mga maruruming plato at kawali. Lumapit kay Arturo ang malaking asong itim. Naku po, wala akong may bibigay sa iyong pagkain. Nandun lahat sa karinderya. Sabi nga walang pagkain dito. Nandun lahat sa karinderya. Kasunod noon ay tinalikuran na siya ng malaking asong itim. Nagtungo yun sa dilim. Si Arturo naman ay nagmamadaling pumasok sa loob ng karinderya. Kaya di na niya nakita ang pagbabago ng asong itim. Naging tao yon, Miss Clark. Oh, ang bilis pa naman atang maghugas. Oo, tapos na. Ito na nga Bakit parang namumutla ka din? Yung kasing malaking asong itim. Akala ko kakagatin na ako Kanina naman malalaking ibon yung nakita ko. Nako, mahal. Nakakatakot pala sa lugar na to kapag gabi na. Madaming gumagalang kakaiba. Oo nga Talagang kakaiba kasi yung malaking ibon. Nakita ko naging mga tao. At ayun, nandun sa karinderya ni Flor. Anak ng putya. Anong klaseng mga nilalang yan? Alam kaya ni Aling Flor na ang mga customer niya'y ganon? Hindi siguro. Lalo na kung hindi naman niya nakikita.
Huwag mong pagsasabi kahit kanino ang nakita mo ha. Baka kapag nalaman ng mga yan na sinabi mo ang iyong nakita, balikan ka nila tapos gawan ka ng hindi maganda. Naisip ko na tama ang sinabi ni Arturo, Miss Clar. Kaya anuman ang aking natuklasan ng gabing yon tungkol sa dalawang customer ni Flor, inilihim ko na lang. Nang marinig namin ang tilaok ng manok, nagsara na kami ng karinderya. Nagsara na din sina Flor. Sa totoo lang, nadismaya talaga ako sa unang pagbubukas pa lang ng karinderya. Hindi ako nakabenta ng maganda. Iniiwi ko ang aking mga nilutong ulam at inilagay sa ref para hindi tuluyang mapanis. Ilang oras lang akong nakatulog at nang magising ay 10:00 na ng umaga. Babalik ako sa karinderya para maitinda yung mga ulam. Sayang naman kung tuluyang masisira lang dito. Tara mahal, tulungan na kita. Wala tayong kakumpetensya sa araw, mahal, dahil sarado sina Flor. Sigurado makakabenta tayo sa mga dumadaang motorista ngayon. Oo, sa umaga lang tayo mag-ooperate. Sa gabi, pabayaan na lang natin sina Aling Flor. Sige, subukan natin maghapon ngayon. Muli nga kaming nagbalik ni Arturo sa aming pwesto. Binuksan namin ang karinderya. Kaya lang, bihira ang pumaparadang sasakyan para kumain, kahit nga maraming dumadaan. Mahal, paano ba to? Hindi na pwedeng ibenta tong ulam eh. Malapit nang mapanis. Oo nga, sayang naman oh. Hindi man lang natin nabawi ang puhunan. Imamarinade ko na nga lang muna yung mga karne. Gumawa ka ng ihawan, mahal ah. Magtitinda na rin tayo ng inihaw. Siya sige, kung yun na mabenta sa gabi, yun din ang gawin natin. Wala namang personalan yun eh, negosyo lang. Oo, mahal. Kausapin ko na lang si Flor. Inihanda ko na nga ang mga karning naroon. Habang si Arturo naman ay gumawa ng ihawan. Noon muli naming nakausap si Manong. Oh, kamusta ang pagtitinda nyo? Mahina nga po, Manong. Mas hinahanap ng mga tao yung inihaw na karne. Kagaya ng tinda ni Flor? Oo Manong, ganun na nga. Nasira lang yung paninda namin eh. Lahat na nagtinda dito ay nalugi. Kasi nga ang karinderya lamang ni Flor ang dinadayo ng mga customer dito. Oo nga po, Manong eh. Nakita ko na kagabi. Ano kayang sikreto, no? Di ba sinabi ko na sa inyo yun? Yung mga inihaw niyang karne, yun yung madalas na dinadayo ng mga customer. Ang sarap kasi nun at ang bango kapag niluluto na. Yun na nga po eh. Namoy ko nga rin kagabi. Pero ano kaya yung sikretong sangkap na ginagamit nila? May alam po ba kayo, Manong? Hindi nila binibigay ang sikreto nila. Ayoko rin naman magsalita, lalo na't wala naman ako sapat na katibayan. Pero nung nagtitinda kayo, Manong, wala ba kayong napansin sa mga customer nila? Meron. Marami ako napapansing kakaiba. Pero kagaya nga ng aking sinabi, mahirap magbitaw na salita ng walang sapat na basihan. Kagabi po kasi, may nakita kaming kakaiba. Kagaya ng ano, iha? Malalaking ibon ho. Tapos nung bumaba dun sa likuran ng bahay nyo, nakita ko naging tao. Kakaiba talaga, nakakatakot. Ako naman po, malaking aso yung nakita ko. Naisip ko tuloy na parang may aswang kagabi. Tapos tumuloy dun sa karinderya ni Flor. Dun kumain ng mga inihaw na karne. Naisip ko tuloy, meron siyang mga aswang na customer. Oh, kung sabihin nyo ba yan sa iba, tingin nyo, may maniniwala sa inyo lalo na't pareho kayo ng negosyo. Sasabihin lang nila na sinisiraan mo si Flor. Isa pa, kayo na rin nagsabi na mga tao yun nakita nyo kumakain doon. Hindi naman anyong halimaw, di ba? Sino mapapahiya? Kaya ako nananahimik na lamang kung kaya't itinigil ko na lamang ang pagtitinda. Sa bagay nga po, Manong. Basta, ano bang yung nakita nyo, ilihim nyo na lamang para wala kayong problema. Tsaka, wala na ba silang ginagawang masama laban sa inyo, di ba? Naisip ko na tama ang sinabi ni Manong. Kahit ano pa ang maging customer ni Flor, wala naman akong pakialam. Lalo na nga at wala din naman silang ginagawang masama laban sa akin.
Kaya naman naisip ko na ayusin na lang ang mga karne na ititinda mamayang gabi. Nang kumagat na nga ang dilim ay binuksan na ni Arturo ang aming karinderya. Inilagay ko na sa estante ang mga paninda namin ng mga karne ng baboy na maghapon na nakamarinade. Hanggang sa may dumating na 2 customer. Ate, isang order nga po na inihaw na karne. Sige po sir, saglit lang ha. Maupo na muna kayo. Isa din po sa akin, ma'am. O sige po, konti paghihintay lang. Kaagad na isinalang ni Arturo sa ihawa ng 2 order ng karne. Nagbabaga na ang uling ng mga sandaling yon. Kaya naman mabilis na naluto ang order ng 2 customer. Eto na po yung order nyo mga sir. Ayos, nagugutom na nga ako eh. Layo kaya na nilakad natin para makarating dito. Sige po, kain na kayo. Specialty po namin yan dito. Nagsimula namang kumain ang 2 lalaki. Pero unang kagat pa lang sa karne na inihain ko, nakita ko sa kanilang mukha na hindi sila nasiyahan. Ibinaba nila sa plato ang inihaw na karne. O ate, ito pong bayad. Tapos na po ba kayong kumain, sir? Hindi nyo man lang naubos yung order nyo, oh. Oo, pero parang hindi ito yung hinahanap na dinadayo namin eh. Hindi ho ba masarap, sir? Masarap din naman po siya, pero hindi lang yan yung hinahanap namin. Iniwan ng 2 lalaki yung mga inihaw na karne ng baboy. Nakita ko na lumapit sila sa karinderya ni Flor. Inihaw na karne din ang in-order nila. At nang maluto yun ay nakita ko na sarap ang 2 lalaki sa inihaw na karne ni na Flor. Ano kayang pagkakaiba ng inihaw ni Flor sa atin? Tingnan mo yung 2 lalaki. Sarap na sarap habang kumakain ng inihaw. Itong niluto mo, isang kagat lang ayaw na. Yan nga ang pinagtataka ko. Bakit ganun? Anong kaibaan ng inihaw nila sa atin? Bakit sila dinadayo? Sa restaurant, sarap na sarap ang mga customer sa mga luto ko. Pero ngayon, Arturo, parang hindi ko na alam kung anong nangyayari. Masarap naman tong inihaw natin, mahal. Kinain ko pa nga yung tira ng 2 para malaman ko kung may problema. Masarap naman. Kung ganun, anong meron sa inihaw nila na wala sa atin? Aalamin ko yan, mahal. Naupo na lamang ako sa silyang naroon. Nangalumbaba habang nakatingin sa karinderya ni na Flor na patuloy na dinudumog ng mga dumarating na customer. Naisip ko, bukas masisira na naman ang mga paninda ko kapag hindi nabili ngayong gabi. Mahal, ano kaya kung bumili tayo ng inihaw ni Aling Flor para naman malasahan natin kung ano meron dun? Pwede ba manahimik ka, Arturo? Para mo na rin akong ininsulto niyan. May tinda tayo pero bibili ka sa kanila. Para lang naman malaman ko kung ano lasa ng inihaw nila. Ngayon lang nangyari na may customer na hindi nasarapan sa niluto ko. Nakakapagtaka na talaga. Kaya nga bibili ako ng paninda nila para matikman at malaman ko. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Bumili ka na tapos umuwi na tayo. Wala na akong ganang magtinda. Noon din ay lumapit si Arturo kay Romulo na patuloy ang pag-iihaw ng karne dahil sa dami ng customer. Si Romulo pa ang unang bumati dito. Oh, ano sa atin pare? Pare, napakabango ng inihaw mo ha. Ano ba sikreto't dinadayo kayo ng mga customer? Tamang pagtitimpla lang ng sangkap yan pare. Saka pumipili lang din ako ng magandang karne pang ihaw. Dami nyo kasing customer gabi-gabi. Oo, mga suki kasi namin yung mga yon. Nasarapan kasi sila sa inihaw namin kaya yun. Gabi-gabi na kami binabalikan. Pare, pwede ba makabili na isang order na matikman ko? Ang bango eh. Walang problema pare. Kumuha ka na isa at matikman mo. Tapos nandun din yung sauce. Naku pare, salamat ha. Magkano bang isang order? Huwag mo nang bayaran pre. Libre ko na yan sa'yo kasi mabait ka namang kapitbahay. Oo nga Arturo, tikman mo ang specialty namin. O ito sauce. Naku, salamat ha. Nakita ko na nilagyan nga ni Arturo ng sauce ang inihaw na karne na ibinigay sa kanya ni Romulo. Tapos ay kinain niya yon. Nakita ko na nasarapan ang aking asawa sa inihaw na karne. Napansin ko rin na halos lahat ng customer na naroon,
Saglit na tumigil sa pagkain at pinanood lang si Arturo. Oh, anong lasa, Arturo? Napakasarap ng inihaw na karne nyo, pre. Kaya pala dinadayo kayo ng mga customer. Pati sauce, masarap din, di ba, pre? Oo, pre. Ang sarap. Kapag gusto mo pa ulit, Arturo, ha? Pumunta ka lang dito. Salamat, Flor. Romulo, pare. Ang sarap ng inihaw na karne mo. Mabuti naman at nagustuhan mo, pare. Hindi nagtagal ay naubos na ni Arturo ang inihaw, Miss Clar. Tapos ay nagbalik na siya sa aming karinderya. Lumapit sa akin at hinawakan pa ang aking kamay. Alam mo, mahal, masarap ka din naman magluto. Pero masarap din talaga yung inihaw nilang karne. Oo nga eh. Sa tingin ko nga sarap na sarap ka habang nakaupo ka dun at kumakain. Hindi ba't nagpaalam ako sa'yo para malaman natin? Sa ngayon, ano masasabi mo? Masarap tapos kakaiba yung karning yun, mahal. Kaya pala hinahanap at binabalik-balikan ng mga customer eh. Isara mo na nga lang tong karinderya at umuwi na tayo. Mapupuyat lang tayo nang walang nangyayari. Lahat naman ng customer dun sa kanila kumakain eh. Kasama ka na nga dun. Mahal naman, galit ka ba? Hindi na ako kumibo pero totoo ang aking sinabi. Na mapupuyat lang kami nang walang nangyayari. Dahil hindi man lang pinapansin ng mga dumarating na customer ang aming karinderya. Nang makarating kami sa bahay ay nakatulog kaagad si Arturo. Kabaligtaran sa akin na madaling araw na ay ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Siguro dahil nga naiinis ako, Miss Clar. Hindi ako sanay na hindi kinakain ng mga customer ang niluluto ko. Lalo pa nga, at alam ko sa sarili ko na isa akong magaling na chef. Ilang sandali pa ay nakatulog na rin naman ako, Miss Clar. 10:00 na ng umaga kaya ginising ko na si Arturo. Arturo, mahal, bumangon ka na. 10:00 na. Samahan mo ako mamalengke. Mahal, isara mo nga yung bintana. Nasisilaw ako eh. Ang sama ng pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Nako, oo nga ah. Ang init ng katawan mo. Para akong nauuhaw at nagugutom. Teka, ikukuha kita ng tubig at gamot. Hinanap ko sa kabinet ang gamot sa lagnat at saka kumuha ako ng tubig. Ibinigay ko yon kay Arturo. Mabilis naman niyang ininom, Miss Clar. Nanghihina yung mga tuhod ko, mahal. Sige na, magpahinga ka na muna. Ako na lang mamamalengke. Huwag ka muna mamalengke. Hindi kita masasamahan. Isa pa, hindi rin naman mabibenta kapag nagbukas ka ng karinderya natin eh. Kasi wala pa tayong regular customer. Oo nga eh. Hindi katulad ni na Flor. Kahit sa gabi lang magtinda, okay na. Ang dami kasi nilang regular customer. Parang nasusuka ako, mahal. Sandali lang ah. Dun sa lababo. Halika, aalalayan kita. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Pagdating nga ni Arturo sa lababo ay nagsuka siya ng nagsuka, Miss Clar. Parang inilabas niya ang mga kinain niya kagabi. Pagkatapos ay nanlalambot itong naupo. Pinagpapawisan ng malapot. Ano mahal? Ayos ka lang ba? Parang pagod at gutom yung nararamdaman ko, mahal. Kaya lang, wala akong ganang kumain. Ha? Ano klaseng pakiramdam yan? Nagugutom ka pero wala kang ganang kumain. Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit ganito. Siya, sige na. Matutulog na muna ako. Sige, magpahinga ka na lang muna. Kapag hindi naging maayos yung pakiramdam mo, dadalhin na kita sa doktor. Siguro dahil puyat lang at pagod ako, mahal. Huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din ang pakiramdam ko. Nagpunta na ako ng kusina para ipagluto si Arturo. Para naman makabawi siya ng kanyang lakas kahit paano. Oh, itong mainit na sopas, mahal. Kumain ka muna ng mainitan niyang sikmura mo. Humigop ka ng sabaw. Salamat, mahal ko. Sige lang, higupin mo yung sabaw habang mainit pa. Sandali lang, mahal. Parang nasusuka ako. Nagmamadaling nagtungo ulit sa lababo si Arturo. Muli siyang nagsuka, Miss Clar.
Ayaw tanggapin ng kanyang sikmura ang pagkaing inihain ko. Hindi ko alam, pero bigla akong nag-alala sa aking asawa. Paano ba naman? Nakita kong namumutla na siya. Ayaw naman niyang kumain kahit anong pagkain ang ibigay ko. Sige mahal, matulog ka na lang muna. Ipahinga mo muna yung katawan mo. Sige, pakisara na lang yung bintana, mahal. Maganda nga yung nakabukas ang bintana para pumasok naman ang liwanag at hangin. Tingnan mo, pinagpapawisan ka na ng sobra. Isara mo na lang, please, para makatulog na ako at makapagpahinga. Sige na nga, eto na, isasara na nga po. Tapos pupunta ako ng palengke ha. Bibili ako ng pang-ulam natin ngayong maghapon. Tsaka prutas, para mawala yung sama ng pakiramdam mo. Hindi na kumibo si Arturo. Nang mapansin ko ay muli na pala siyang nakatulog. Kaya naman nilagyan ko na lang siya ng kumot at lumabas na ako ng aming bahay para mamili sa palengke. Naisip ko na ipagluto si Arturo ng paborito niyang potahe. Kaya pag uwi ko, agad ko yung niluto. At nang magising si Arturo, inihain ko kaagad yun sa kanya. Mahal, kain ka na. Pinagluto kita ng paborito mo. Sinigang na baboy ah. Wow, mahal. Salamat ah. Sige na, kain na. Habang mainit pa yung sabaw. Oo, gutom na talaga ako eh. Kaagad na kumuha ng kanin at ulam si Arturo. At dahil paborito nga niya yon ay agad siyang kumain. Pero nakakailang subo pa lang siya ng kanin at higop ng sabaw. Napatayo si Arturo. Tumakbo sa lababo at nagsuka ulit siya. Ano ba nangyayari sa'yo, mahal? Gusto mo ba dalhin na kita sa doktor? Wag na. Tatrangkasuhin lang ako siguro kaya ganitong pakiramdam ko. Mapait kasi ang panlasa ko kaya sinusuka ko na lang ang bawat kainin ko. Sige, may gamot akong binili. Inumin mo para maging maayos yung pakiramdam mo. Sige, tapos nito matutulog na lang ulit ako. Eto inumin mo na agad para hindi na magtuloy ang trangkaso mo. Mahirap pa naman kapag may sakit ka. Wala akong makakasama sa pagtitinda sa karinderya. Salamat, mahal ko. Matapos na mainom ni Arturo ang gamot ay muli siyang nagkulong sa aming kwarto. Natulog siya maghapon. Hanggang gabi ay tulog siya. Hindi ko na ginising para maghapunan. Kasi nga, alam kong masama ang pakiramdam niya. 10:00 ng gabi tumabi ako sa kanya, Miss Clar. Nakatulog na ako ng mahimbing. Ang hindi ko alam, nagising si Arturo. At dahil nagugutom nga ito, ay muling sinubukan ng kumain. Pero muli siyang nagsuka hanggang sa maisipan niya ang maghalongkat sa ref at makita ang sariwang karne. Kinuha yun ni Arturo, Miss Clar. At tapos ay lumabas siya ng aming bahay. Nang bumaling ako at maramdaman na wala na sa aking tabi ang aking asawa, kaagad akong bumangon. Arturo? Arturo! Nasaan ka ba? Diyos ko naman, ano ba namang aso yan? Umaalulong pa sa 10 oras ng gabi. Arturo! Mahal! Nasaan ka ba? Naku, ba't nakabukas tong pintuan ng bahay namin? Arturo! Mahal! Nasaan ka ba? Bakit naman lumabas ka pa yata ng bahay sa ganitong oras ng gabi? Nasaan na ba yung flashlight? Wala akong magawa kung hindi ang lumabas din ng bahay. Dala ang flashlight dahil nag-aalala talaga ako kay Arturo. Inikot ko ang aming bahay kahit natatakot ako sa mga naririnig kong alulong ng aso at huni ng mga panggabing ibon. Hanggang sa makita ko si Arturo, nakaupo sa nakabuwal na puno, nakatingala sa langit at pinagmamasdan ng bilog na buwan. Arturo? Mahal? Ayos ka lang ba? Mahal, pagmasdan mo yung buwan Ang ganda niya, di ba? Oo nga bilog na bilog siya ngayong gabi. Tama ka. Gumagaan ng pakiramdam ko kapag pinapanood ko siya. Di mabuti naman kung ganun. Gusto mo bang kumain na? Wag na, busog na ako. Noon ko napansin na may plastic pang hawak si Arturo. May bahid ng dugo ang plastic. Bagay na ipinagtataka ko. Mahal, bakit may dugo ang plastic na hawak mo? May sugat ka ba?
Wala, mahal ko. Ayos lang ako. Malalim na ang gabi. Halika na, pasok na tayo sa loob. Dito na lang muna ako, mahal ko. Mauna ka na matulog. Mas gumagaan ang pakaramdam ko kapag nandito ako kaysa nasa loob ng bahay eh. Gusto mo ba ng kape? O gusto mo bang kumain? Ayos na ako, mahal. Huwag ka na mag-alala. Alam ko na kung anong gusto ko. Sige na, magpahinga ka na. Dito na lang muna ako. Napansin ko na habang kinakausap ako ni Arturo, nakatingin lang siya sa bilog na buwan. Hindi man lang niya ako nilingon. Parang gustong-gusto niya ang sikat ng buwan. Hindi rin niya napapansin ang malalakas na alulong ng mga aso. Lalo pa akong kinabahan nang maalala ko ang plastik na hawak niya na merong bahid ng dugo. Mahal, pasok muna ako sa bahay ha. Sige, mahal ko. Dito na lang muna ako. Maya-maya sumunod ka na rin. Iniwanan ko na nga si Arturo, Miss Clar, at nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay. Tinungo ko ang aming ref. Noon ko natiyak na wala na nga ang kalahating kilo ng baboy na naroon. Kinilabutan ako, kaya muli kong sinilip sa bintana si Arturo, kung saan ay nakita ko na meron siyang kinakain. Itinago lang pala niya kanina sa akin. Kaya muli akong lumabas. Anong ginagawa mo, Arturo? Ipinagluto kita ng pagkain, ayaw mo? Tapos makikita ko na hilaw na karne ang kinakain mo? Mahal, makinig ka sa akin. Akin na nga yan. Huwag ka kumain ng hilaw na karne. Pambihira ka naman eh. Kahit anong pagkain ayaw tanggapin na sikmura ko. Pero nang makita ko yan na tikman ayos naman. Nawala yung gutom ko. Ano ka? Nasisiraan ng ulo? Akin na yan. Lulutuin ko bago mo kainin. Wag na. Busog na ako. Paano nga hindi ka mabubusog? Halos maubos mo na yung kalahating kilo ng karne. Kukunti na lang itong natira oh. Mahal naman eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ba't gusto mong gumaling ako? Oo naman. Grabe na nga yung pag-aalala ko sa'yo eh. Pwes, magaling na ako. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Mahal naman eh. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Kanina lang halos mamatay ka sa kakasuka. Tapos ngayon okay ka na? Ayos na nga ako. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Tayo na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Sumang-ayon na lang ako sa sinabi ni Arturo. Pumasok kami sa loob ng bahay. Muli ay nakatulog ako, Miss Clar. Nakatulog din si Arturo. Pero yun ang simula ng kanyang pagbabago. Palagi na lang siyang tulog sa araw at gising naman sa gabi. Pansin ko rin na nauubos ang mga sariwang karne sa ref kahit hindi ko pa yun niluluto. Alam ko na kinakain niya yun ng hilaw. Mahal, malalim na ang gabi. Hindi ka pa din natutulog. Hindi pa ako inaantok eh. Paano naman kasi wala ka nang ginawa kundi matulog maghapon. Kaya pagdating ng gabi hindi ka na talaga makakatulog. Wag mo naman ako sermonan. Matulog ka na. Lalabas lang ako at magpapahangin. Hindi ka rin kumain maghapon. Hindi ka ba nagugutom? Wag mo na akong intindihin, Ami. Ayos na ako. Malakas na ulit yung katawan ko. Sige, bahala ka. Basta matutulog na ako. Nagkunwari lang akong tulog, Miss Clar. Nang lumabas ng kwarto si Arturo, maingat akong bumangon at sumilip sa pintuan. Kung saan nakita ko nga na naghahanap na naman ng sariwang karne sa ref namin si Arturo. Pero sinadya ko na wag nang bumili ng karne dahil ayokong masanay na kumakain siya ng hilaw na karne. Ano ba to? Gutom na ako pero walang pagkain sa ref. Pambihira. Wala pala siyang binili ngayon. Nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain ng karne. Lumabas ng bahay si Arturo kaya sinundan ko siya. Sumilip ako sa bintana ng aming bahay. Nakita ko na mabilis siyang naglaho sa dilim. Lalabas sana ako pero muli kong narinig ang nakakatakot na alulong ng aso. Napakabilis ng naging pagtakbo sa dilim ni Arturo. Singbilis siya ng kabayo. Singtalas ng mata ng musang ang kanyang paningin. Singliksi siya ng pusa, Miss Clar.
At para siyang ibon na kayang lumutang sa bilis ng pagtakbo. Hanggang sa makarating siya sa dinadayong karinderya ni Flor. Arturo, pare, ilang gabi na kayo hindi nagbubukas ng karinderya? Pare, ang sama ng pakiramdam ko nung nakaraang araw Para akong may sakit. Wala akong gustong kainin pero ngayon, alam ko na kung anong makakaalis ng gutom ko. Akala ko nga matatagalan ka pa bago bumalik dito. Pa-order nga ako ng inihaw. Sige pare, maupo ka na't hintay mo yung order mo. Siya nga pala, nasaan si Ami? Iniwan ko lang sa bahay habang natutulog. Hindi niya pala alam na pupunta ka dito, no? Hindi pare. Hindi nagtagal ay ibinigay na ni Romulo ang order ni Arturo. Kaagad naman yung kinain ni Arturo. Wala siyang kaalam-alam na nasa di kalayuan lang si Manong kung saan nakikita nito si Arturo. Seryoso lang si Manong habang pinapanood si Arturo. Pare, ang sarap talaga ng inihaw mo. Ngayon ko lang nalaman na mas masarap pa ito sa sariwang karne ng baboy. Talaga masarap pa sa baboy ang inihaw na karne ko, pare. Kaya mula ngayon, babalik na ako dito, pre. Sige, pre. Balik ka lang kapag gusto mo na inihaw ko. Ay siya, ito bayad, pare. Uwi mo na ako, ha. Baka hanapin ako ni Ami. Sige, ingat. Muli ay tinahak ni Arturo ang madilim na daan at kakahuyan. Tanging ang liwanag ng bilog na buwan ang gabay niya. Hanggang sa makasalubong ang dalawang malalaking aso. Pero ngayon, hindi na siya natatakot kagaya ng dati. Hindi tayo talo. Dumayo lang ako dito para kumain na inihaw ni Aling Flor. Nandito lang kami para dumayo sa karinderya ni Aling Flor. Wala kaming balak mang-agaw ng teritoryo, huwag kang mag-alala. Kasunod noon ay nagpalit ng anyo ang mga malalaking aso na kaharap ni Arturo. Naging lalaki at babae yon. Kaya naman napangiti si Arturo. Napatingala sa liwanag ng buwan. Namula ang kanyang mga mata tapos ay mabilis na niyang nilayuan ang dalawa. Mabilis din siyang nakauwi sa aming bahay. Saan ka galing, Arturo? Doon lang sa labas. Nagbahangin. Inikot ko na yung buong bakuran natin Hindi naman kita nakita. Pwede ba, Ami? Hindi na ako bata para palagi mong babantayan. Galing ako sa labas at naghahanap lang ako ng makakain. Sariwang pagkain? Yun ang hinahanap mo, di ba? Ano ba nangyayari sa'yo, Arturo? Masahol ka pa sa halimaw. Wala akong pakialam. Basta't na malaga, ayos na ako. Hindi yun ayos. Hindi yan normal, Arturo. May kakaibang nangyayari sa'yo. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Ang mahalaga sa akin ay magaling na ako. At pakaramdam ko ngayon ay mas lumakas ako. Bumilis at naging matapang. Ewan ko sa'yo, Arturo. Hindi ko na alam kung matutuwa ba ako o magagalit sa nangyayari sa'yo. Ang laki na ng ipinagbago mo. Matulog na tayo. Mag-uumaga na. Nahiga na nga si Arturo, Miss Clar. Kaagad siyang nakatulog. Pero ako, nanatiling gising habang pinagmamasdan siya. Hindi ko alam kung ano nang gagawin at iisipin. Ayoko sanang mag-isip ng masama. Pero sa totoo lang, unti-unti na akong natatakot kay Arturo. Nang sumunod na gabi ay muli na namang lumabas ng bahay namin si Arturo. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay sobrang init ng katawan niya. Kaya tumakbo siya palabas ng aming bahay at tumingala sa liwanag ng buwan. Kasabay ng pag-alulong ng aso, ang unti-unting pagbabago ng kaanyuan ni Arturo. Naging malaking asong itim si Arturo. Naging ganap na isang aswang. Yun naman ang pagkakataon na nagising ako at nalaman ko na wala na naman ang aking asawa sa aking tabi. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang malaking asong itim na nakatingala sa buwan. Tapos ay tumakbo ito ng mabilis sa kadiliman. Diyos ko, ba't may malaking asong itim naman dito sa bakura namin? Nasaan na ba yan si Arturo? Pambihira naman. Kung bakit palagi kasing umaalis sa gabi, tiniiwanan akong mag-isa. Makalipas lang ang halos isang oras, muling nagbalik sa amin si Arturo.
Mula sa pagiging malaking aso ay nakita ko kung paano siya magpalit ng anyo. Naging tao siya, Miss Clar. Arturo? Mahal, nakita mo ang... Oo. Wala ka nang matatago sa akin ngayon. Isa ka na palang aswang. Kailan pa? Mahal, magpapaliwanag ako. Huwag kang lalapit sa akin, Arturo. Natatakot ako sa'yo. Mahal kasi... Kaya pala hindi ka na kumakain ng mga niluluto ko. Iba na pala ang gusto mo. Kaya pala puro ka na lang tulog sa araw at gising ka sa gabi. Kasi isa ka ng aswang. Mahal, pakinggan mo ko. Huwag ka na magpaliwanag, Arturo. Huwag mo na akong lapitan. Natatakot na ako sa'yo. Tuluyan na nga akong natakot sa aking asawa, Miss Clar. Lalo na nga at nakita ko ang pagbabago ng kanyang anyo. Mabilis akong tumakbo sa aming kwarto at kaagad na isinara yon. Inilak ko. Mahal, mahal. Natatakot ako sa'yo, Arturo. Kahit na ganito naman ako, hindi naman kita magagawang saktan kasi mahal kita. Hindi na ako kumibo, Miss Clar. Takot at lungkot ang aking nararamdaman ng pagkakataong yon. Hanggang sa maramdaman ko na parang may nagsara ng pintuan sa salas. Nang buksan ko ang pintuan ng aming kwarto, sumilip ako at nakita ko na wala na si Arturo. Siya ang nagsara ng pintuan sa salas. Umalis na siya at iniwanan ako. Arturo, anong nangyari sa'yo? Bakit naging ganyan ang kalagayan mo? Ilang araw at ilang gabi na hindi ko nakita ang aking asawa, Miss Clar. Inisip ko na tuluyan na siyang lumayo sa akin dahil natatakot na nga ako sa kanya. Hindi ko alam na kapag gabi pala ay bumabalik siya sa amin at binabantayan ako. Umaakyat sa puno para hindi ko makita. At dahil wala na nga si Arturo, wala na akong makakatulong sa pagtitinda sa karinderya. Kaya naisip ko na hindi ko na ituloy yun. Isang umaga ay napagdesisyonan kong pumunta kay Manong na may-ari ng karinderyang inuupahan namin. Manong, hindi na po ako magtitinda. Oh, bakit naman? Wala na po akong katulong. Wala na yung asawa ko. Abay, ano nangyari kay Arturo? Wala po, Manong. Naghiwalay kami. Hindi na kami magkaintindihan eh. Abay, ganun ba? Akala ko, alam mo na, gabi-gabi na nandito si Arturo. Kumakain dyan sa karinderya ni Aling Flor. Po? Totoo ba yung sinasabi mo, Manong? Abay, oo. Tuwing gabi, andyan siya kumakain na inihaw kagaya ng ibang dumadayo pa. Manong, natatandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo na ang kumakain dyan yung mga kakaibang nilalang, di ba? Yung mga taong ibon. Yung mga malalaking aso na nagiging tao. Alam ko na yung bagay na yan. Bakit? Ano ba nangyari kay Arturo? Gano'n na din po siya, Manong. Naging aswang. Kailan pa siya naging ganon? Hindi po ako sigurado eh. Pero natatandaan ko nagsimula yun nung kumain siya ng inihaw na karne ni Flor. Ay nako, ayoko na sana makailam pero dahil nasangkot na si Arturo sabi ko nang nalalaman ko. Sige na, Manong. Sabihin niyo na sa akin lahat. Sina Flor at Romulo, sila'y mga aswang. Ang iniihaw nila kadalasan ay karne ng tao. Ang sino ba makakain nun ay magiging kagaya nila. Yun din yung dahilan kaya binabalik-balikan at dinadayo ang karinderya nila. Kaya pala kayo nalugi, Manong. Oo, gano'n na nga. Pero dahil matanda na ako at takot din naman ako mapagbalikan nila, nalahimik na lamang ako. Kapag nagpatuloy pa sila ng pagtitinda ng ganyan, marami pang normal na tao ang magiging kagaya nila. Tulad na lang ng nangyari sa asawa ko. Kagaya ka ng aking sinabi, Iha. Matanda na ako. Magiging magulo lang ang buhay ko kapag nakailan pa ako. Pero gustong gusto ko rin silang patigilin. Hindi ko sila mapapatawad.
Ano po bang pwedeng panlaban sa aswang? Bawang, buntot ng pagi, siit na kawayan at itak na yari sa pilak. Pero kahit na meron ka ng mga yan, kung mahina naman ang loob mo at mahina din ang katawan, wala kang magiging laban sa mga aswang. Malalakas at mabibilis at matatapang sila. Opo, alam ko yun, Manong. Yun nga ang nasabi sa akin ni Arturo bago kami tuluyang maghiwalay. Pero kung gusto mo ng tahimik na buhay, magsawalang kibo ka na lamang. Manahimik ka lalo pat kalahi na nilang iyong asawa. Pero Manong, sigurado ako may kahinaan din yung mga aswang na yan. Mahina sila sa araw. Nagkukulong sila sa mga kwartong madidilim. Taliwas sa pagsapit ng dilim. Mapanganib sila sa gabi. Salamat, Manong. Sige po, aalis na ako. Huwag kang maging mapangahas, Ami. Delikado. Napangiti na lang ako kay Manong. Pero may kung anong plano na ang naglalaro sa aking isipan. Pagkagaling ko kay Manong ay dumiretso ako sa bayan. Bumili ako ng 1 galong gasolina. Tapos ay nagtanong ako sa aking mga kakilala kung saan makakakuha ng mga bagay na sinabi ni Manong na panlaban sa mga aswang. Sa isang albularyo ko nahiram ang buntot pagi at itak na pilak. Tapos ay binalikan ko ang karinderya ni Flor, Miss Clar. 4:00 pa lang ng hapon kaya naisip ko ang sinabi ni Manong na habang may araw pa ay mahina ang mga aswang. Kaya yon ang sasamantalahin ko. Maingat akong nakapasok sa loob ng karinderya. Doon ko nalaman na maliit lang pala yun sa labas. Pero malawak sa loob at merong basement kung saan doon nagpapahinga sina Flor. O Ami, bakit ka nandito? Anong ginawa niyo sa asawa ko? Wala kaming ginagawang masama kay Arturo. Huwag ka nang magsinungaling, Flor. Alam ko na mga aswang kayo. Karne ng tao yung specialty nyo. Kung ganon, ano pa bang gusto mo malaman? Nasaan ang asawa ko? Wala kaming alam kung saan siya nagpapalipas ng araw. Tuwing gabi lang siyang nagpupunta dito para kumain ng karne ng tao. Napakasama nyo! Mga kampon kayo ng dyablo! Tama ka dyan. Nakita mo ba yung malalaking freezer na yan? Puro karne ng taong laman yan. Mga taong pangahas na kagaya mo. Kaya ngayon alam mo na ang lahat. Hindi ka na makakalabas dito. Akala mo lang yun, Romulo. Hindi naman ako pupunta dito nang hindi nakahanda. Lalo na't alam ko ang kahinaan nyo. Kaagad kong sinabuyan ng gasolina sina Romulo at Flor. Naligo silang dalawa ng gasolina. Pagkatapos ay hinampas ko sila ng buntot pagi. Kung kaya kaagad silang nanghina. Hangal ka! Nakipagkaibigan kami sa inyo ng maayos. Pero sinira nyo ang buhay namin ng asawa ko. Dapat kayong mamatay. Dapat kayong mawala dahil marami pang matutulad kay Arturo habang nabubuhay kayo. Pagsisisihan mo to, Ami. Mabilis kong kinuha sa bulsa ko ang lighter at sinilaban si Flor ng sugurin ako. Dahil basang-basa na siya ng gasolina, kaagad nagliyab ang damit niya. Pati si Romulo ay nagliyab na din dahil basang-basa na siya ng gasolina. Mabilis akong tumakbo palabas ng karinderya. Nakalayo sa lugar na yon. Natanaw ko pa na nagliyab ang buong karinderya. Pero merong mga taong nagdaraan doon ang nakakita sa sunog. Kaya naman nagkagulo na. Ang ibang mga malapit doon ay tumulong na din sa pag-apula ng sunog. Ganon pa man ay tuluyang natupok ang buong karinderya ni Flor. Nanlulumo akong napasandal sa puno, Miss Clar. Aba, talagang itinuloy mo pa rin ang plano mo. Manong, kasi alam nyo. Oo, nakita ko sa iyong mga mata ang galit na mag-usap tayo kanina umaga. Alam ko na babalik ka. Sila kasi ang dahilan kung bakit naging halimaw ang asawa ko. Marami pang matutulad kay Arturo kung patuloy sina Romulo at Flor sa pag-ooperate ng karinderya nila. Maaring tama ka sa isang banda. Pero may masama ring dulot ang pagkawala ng karinderya nila na dinadayo ng mga aswang gabi-gabi. Ano pong ibig niyo sabihin, Manong? Andiyan yung karinderya nila, di ba?
Yung mga aswang ay dyan din kumakain. Hindi na sila gumagala para mambiktima ng hayop o tao. Dumadayo lang sila dito kila Aling Flor. Pero ngayon wala na sila at wala na rin yung karinderya. Sa palagay mo, ano gagawin ng mga aswang? Sa palagay mo ba magtitiis sila ng gutom? Ang ibig niyo pong sabihin, mas lalo kong pinagulo yung sitwasyon? Iyon ang totoo, Ami. Pero sabi niyo, galit din kayo sa kanila. At kung hindi sila mag-ooperate, wala nang magiging aswang na customer kagaya ng asawa ko. Tama ka. Pero pinili ko ang pananahimik dahil matanda na ako at isa pa yun sa naisip ko. Yung mga aswang na customer nila. Siguradong gagala ang mga yon simula mamayang gabi para maghanap ng pagkain. Hindi ako nakakibo, Miss Clar. Sa isang banda ay tama rin si Manong. Naisip ko na naging makasarili nga yata ako. Napigilan ko nga si na Flor, pero mas magiging magulo na ang sitwasyon mula mamayang gabi. Nang makauwi ako ng bahay ay kaagad kong isinara ng mabuti ang pintuan at bintana. Naisip ko ang sinabi ni Manong na baka ako ang sisihin ng mga aswang sa pagkamatay ni na Flor. Nang lumalim ang gabi, muli kong narinig ang malakas na alulong ng aso. Mahal! Mahal! Arturo, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Buksan mo ako ng pintuan. Sige, mahal. Teka lang. Nang buksan ko nga ang pintuan, muli kong nakita ang aking asawang si Arturo. Parang nawala ang galit na aking nadarama dati. Napalitan ng pananabik na muli siyang mayakap. Saan ka ba kasi nanggaling, Arturo? Ilang araw at gabi ka nang nawawala. Hindi naman ako tuluyang lumayo sa iyo, mahal. Nasa paligid lang ako. Hindi ako nagpapakita kasi alam ko na matatakot ka at galit ka sa akin. Pero mabuti naman at umuwi ka na. Umuwi ako, mahal, para bigyan ka ng babala. Babala? Babala saan, mahal ko? Sa pagsunog mo sa karinderya ni na Aling Flor, kalat na ikaw yung gumawa nun. Pero paano nila nalaman? Sino nagsabi sa kanila? Hindi ko rin alam. Basta yun nabalitaan ko. Kaya mag-iingat ka. Hindi ka naman aalis, diba? Hindi mo na ako iiwanan? Oo, sa paligid lang ako, mahal. Babantayan kita. Pagkatapos naming mag-usap ni Arturo, muli siyang nagtago sa dilim ng gabi, Miss Clar. Muli ko namang isinara ng mabuti ang pintuan at bintana ng aming bahay. Nang mga pagkakataon pa lang yon, isang aswang ang naligaw sa aming lugar at ang kambing na nasa kulungan ng biniktima. Bakit ka nandito ng bibiktima? Teritoryo ko ang lugar na ito. Pasensya ka na, pare. Ang layo lang ng pinanggalingan ko para dayuhin sana yung karinderya. Pero wala na yun eh. Nagugutom ako kaya ito na lang yung kambing yung kinain ko. Sana ito na ang una't huli mong pambibiktima dito sa lugar ko, ha? Oo, nagugutom lang talaga ako. Pasensya na. Sige na, ako nang bahala dito. Mabilis na umalis ang aswang. Dala pa ang atay ng kambing na hindi pa tapos kainin. Si Arturo naman ay nagbalik sa aming bakuran para magbantay. Hindi na rin ako nakatulog ng buong magdamag, Miss Clar. Hanggang sa sumapit ang umaga, muli kong nakita si Manong. Manong, bakit nagkakagulo yung mga tao? May biniktima na naman daw yung aswang kagabi ah. Ano pong nabiktima? Yun yata ang alagang kambing ni Aling Sima. Halika, tignan natin. Sige nga po. Alamin natin kung talaga bang aswang ang pumatay dun. Nakita ko nga na nagkakagulo ang mga tao habang nakapaligid sa patay na kambing. Nakita ko na wasak nga ang tiyan nun. Wala na ang lamang loob kagaya ng atay at puso. Matagal na panahon mula nang mangyari ito. Ngayon na lang ulit na ulit. Manong, sigurado ba kayo na aswang talagang may gawa niyan? Tama si Manong. Aswang ang may gawa niyan. Arturo? Anong ginagawa mo dito? Oh,
Bakit nagulat ka? Ano bang akala mo? Hindi na kami pwedeng lumabas sa araw? Pwede naman lumabas, Ami. Yun nga lang, hindi katulad ng gabi na talagang malalakas sa mga aswang. Kasi nagagawang magpalit ng anyo na di kayang gawin sa araw. Tama ka. Kontrolado ko rin naman yung sarili ko, no? Katulad din ni Manong. Ano? Nagugulahan ako sa inyong dalawa. Kagaya din ako ni Arturo, Ami. Naging ganito ako nang tikman ko ang lutong inihaw nila Aling Flor. Sa kagustuhan ko mapansin ng mga customer sa aking karinderya noon. Ito yung sinasabi ko kanina na nagalit ako sa kanila. Hindi ko gusto ang nangyari sa akin. Ganun din ako. Pero wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang ang kapalaran. Pero ngayong wala na yung dinadayong karinderya. Naging magulo na ang sitwasyon. Isang katunayan ng hatong pangyayaring to. Tama ka, Ami. Kasi nagugutom na sila. Kaya kailangan mag-ingat ka lalo na paggabi. Napabuntong hininga na lang ako, Miss Clar. Muli akong kinabahan dahil ngayon ay sigurado na maraming aswang ang gagala at hahanap ng mabibiktima para makakain. Kaya kapag sumasapit ang dilim, kaagad kong isinasara ng mabuti ang pintuan at bintana ng aming bahay. Mahal, buksan mo ang pintuan. Nandito na ako. Mahal, ikaw na ba yan? Oo, ako to. Buksan mo ang pintuan. Kailangan natin mag-usap. Walang pag-aalinlangan na binuksan ko ang pintuan ng aming bahay. Hindi ko nakita si Arturo. Kaya naman lumabas ako para hanapin siya. Pero nagulat ako nang makitang si Romulo ang naroon. Nakita ko ang maraming sugat at sunog sa mukha at katawan niya. Romulo? Buhay ka pa? O ano? Nagulat ka ba? Paano ka nakaligtas sa sunog? Nakalimutan mo naman kami mga aswang ay mga tuso, di ba? Sa ilalim ng aming karinderya ay may basement. May daanan din doon palabas ng bahay. Kaya hindi ako tuluyan nasunog. Dalawa kaming nakaligtas, Ami. Bagamat nandun ang sunog sa aming mga balat pero nabuhay kaming dalawa. Nagpapagaling muna kami sa ibang lugar. Sinikap talaga naming ilihim ang lahat na buhay kami para makaganti kami sa'yo. Huwag kayong lalapit. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa amin. Pakiusap. Maawa kayo sa akin. At marunong ka palang magmakaawa. Pwes hindi ako marunong maawa sa mga taong galit sa akin. Kasunod noon ay nagpalit ng anyo sina Flor at Romulo, Miss Clar. Naging mabalasik na malalaking asong itim silang mag-asawa. Ikaw ang gagawin naming hapunan. Katapusan mo na ngayon, Ami. Wag. Maawa kayo sa akin. Bago pa ako masakmal ng halimaw na sina Romulo at Flor, dumating naman si Arturo na nasa anyong halimaw na din. Sinalakay niya si Romulo. Naglaban sila ng lakas sa lakas. Si Flor naman ay sinugod ako. Pero dumating din si Manong at sila naman ni Flor ang naglaban. Nang makita ko na dihado si Manong kay Flor, dahil nga matanda na ito, ay agad akong pumasok ng bahay. Nakuha ko ang itak na yari sa pilak. Buong tapang kong tinulungan si Manong. Tinaga ko ang nakatalikod na si Flor. Tinamaan siya sa likuran. Bumaon doon ang itak at nasugatan siya ng malubha. Tatapusin kita! Mamamatay ka, halimaw! Isang malakas na taga ang aking ginawa, Miss Clar. Walang buhay na bumagsak si Flor. Nang makita naman yon ni Romulo ay galit siyang sumugod sa akin. Pero muli siyang kinalaban ni Arturo. Wala kang puso! Pinatay mo si Flor! Mamamatay ka din! Manong, tulungan niyo si Arturo! Kaagad naman akong sinunod ni Manong. Tinulungan niya si Arturo na kalabanin si Romulo hanggang sa manaig nga ang lakas nilang dalawa. Sugatan at hinang-hina si Romulo nang bumagsak. Gumapang ito palapit kay Flor. Hinawakan nito ang mukha ni Flor. Napaiyak pa ito, Miss Clar. Niyakap niya si Flor at doon na siya nawalan ng buhay. Patay na siya!
Patawad. Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Siguro ay ganito talaga ang nakatakdang mangyari. Manong, paano po kaya natin muling makokontrol yung sitwasyon? Naisip ko kasi nang dahil sa akin, magiging magulo ang lugar na to. Mababalot ng takot gabi-gabi dahil sa paggagala ng mga nagugutom na aswang. Manong, Ami, meron na ako naisip para muling makontrol ang sitwasyon. Paano, mahal ko? Napangiti na lang sa akin si Arturo. Nang sumunod na gabi ay binuksan ulit namin ang karinderya ni Manong. Ilang order sa inyo? Isa nga pong order. Mahal, isang order pa ng inihaw na karne. Okay, sige. One moment Kagaya ni na Flor ay ginawa din namin ang uri ng pagtitinda nila. Ipinagpatuloy namin yon upang makontrol ang sitwasyon para hindi na maminsala ang mga aswang. Hindi nagagala ang mga yon. Pupunta na lamang sa aming karinderya kapag nakaramdam ng gutom. Labag man yon sa kalooban ko, wala akong pagpipilian, Miss Clark. Si Manong at ang aking asawa ay kauri na nila. Kaya ako na ang nagpatuloy sa pag-ooperate ng dinadayong karinderya.